Ako ay nagpupuri at papasalamat sa ating tagapaglikha, sa Diyos sa harap ng ating Panginoon. Sa salitang Arabic, siya ang Allah. Ang Allah ay salitang Arabic po ito. Sa English ay God, Arab, Panginoon, Diyos. Opo. So siya ay tinatawag na sa buong sansinukob ng mga propeta sa Middle East, ni Jesus, Birhen Maria, lahat ng propeta, ang tawag nila sa God ay Allah. Pansariling pangalan ng lumikha. So dagdag kaalaman po natin ito. Ang mga araw na ito ay bago. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Sapagkat katotohanan, ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ating tagapaglikha ng Panginoon, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Tama po ba? Marami nang nauna sa atin. Yung ating mga magulang, kapitbahay, kamag-anak, politiko, anuman ang katayuan sa buhay, mahirap mayaman, nakaranas sila ng kamatayan. Dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Sino ang susunod na papanaw mamamatay? Tayong mga nabubuhay. Pero ito ay ghaib sa Arabic, inilihim ng Diyos ng Allah na kung saan tayo mamamatay, anong klaseng kamatayan, saang lugar mamamatay. Sa salitang Arabic, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa maluwalhating banal na Quran, ang pinaniniwala ang salita ng Diyos, sabi doon, Inna Allaha indahu ilmus sati, wa yunazzilul ghaiza, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tarinapsum mada taksibu gada, wa ma tarinapsum bi ay adin tamut. Inna Allaha alimun khabir. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagpapamalisbis ng mga ulan. Siya lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Walang nakakaalam kung magkano ang kikitain natin, o saan tayo mamamatay, o kailan tayo mamamatay. Tanging ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya po ang sinasamba ni Jesus. Balik tayo kay Hesus Kristo. Si Hesus Kristo mismo ay nagsabi, paano ba makakamtan ang buhay na walang hanggan? Sinabi doon sa salita sa Biblia na John chapter 17 verse 3, at ito ang tunay ang walang hanggan. Ano po? Makakamtan ang tunay na walang hanggan kung kikilalanin niyo ang nag-iisa at tunay na Diyos. Yung tinuturo ni Jesus. Ang sinasamba ni Jesus, ang God, sa salitang Arabic ang Allah. Makakamtan natin ang buhay na walang hanggan kung kikilalanin natin na iisa lamang at ang tunay na nag-iisang Diyos, ang God. Sa salitang Arabic, siya yung Allah. Ano po? At sinabi na ni Propeta Muhammad na huling sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sino man ang magsabi sa atin ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, there is no God except Allah, at dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, makakaasa tayo. Sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso, sa paradise, sa Jannah kung Arabic, sa Jannah sa salitang Arabic, maninirahan tayo sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Ano pa ang sinabi? Kasi marami tayong mga kababayan na si Jesus ay kanilang kinikilalang Diyos. Pero mismo ang Biblia, mula Genesis, Exodus, Leviticus, Number, mula Matthew hanggang Revelation, hindi sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. At hindi sinabi ni Jesus na sambahin siya. Hindi sinabi ni Jesus. Biblically speaking, at ganoon din sa Quran. Ang sinasabi ni Jesus, ako ay mula sa Diyos, at ako ay kanyang sinugo. Yun. At wala akong magagawa maliban sa kapahintulutan ng Diyos. Sinabi ni Jesus. Ako ay mula sa Diyos, ako ay kanyang sinugo. Mapapansin niyo si Jesus lumuluhod, humihingi ng tulong at kalinga, nananalangin si Jesus. Ibig sabihin, ang tunay na tagapaglikha, ang nag-iisa at tunay ng Diyos, yung sinasamba ni Jesus. Hindi yung sarili niya. Hindi yung sarili niya. Yun ang tunay na tagapaglikha. Tagapaglikha, mahabagin, maawain, dakilang manggagamot. Siya yung, kung tawagin siya God, Rab, Panginoon. Sa Arabic, Allah. Yun. Bakit Allah? Sapagkat ang mga propeta, sila ay galing sa gitnang silangan, sa Middle East. Walang mga propeta ng mga Amerikano, Espanyol, Hapon. Kaya nga nakakatuwa ang mga araw na ito, sapagkat tinatawag natin ang mga propeta sa piking pangalan. Halimbawa, David, siya si Daud. Solomon, siya si Sulaiman. Si Mary, siya si Mariam. Si Jesus, siya si Isa al-Masih, anak ni Mariam. So nalalayo tayo sapagkat ang binibigay sa atin na babasahin ay Biblia. Pero ang tunay na salita ng Diyos, Quran, nagmumula sa salitang Arabic. Ano po?
Pero hindi masama ang magbasa ng Biblia. Pero napakabuti, ang obserbahan natin, basahin natin, ganun din naman ang Quran. May salitang Arabic, English, Tagalog, Waray, o Chinese, kumpleto yan. Kaya doon sa ating mga cellphone, ay inano mo yung apps ng Quran na Chinese meron, Quran na English meron, Tagalog na Quran meron. So, ang napakainam ngayon, nalaman natin kung sino sino ang Diyos. Pakinggan niyo ang Diyos kung sino. Who is Allah? La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can intercede with Him, except with His permission? He knows what happens to them, His creation in this world, and what will happen to them in the hereafter. His mercy extends over the heavens and the earth, and He feels no fatigue in guarding and preserving them. And He is the Most High, the Most Great. Ang Diyos, ang Allah, Siya ang nagmamahi-ari ng kalangitan, kalupaan. Ano po? Siya ang nagbigay buhay sa atin, ang babawi ng buhay sa atin. Nalalaman ng Diyos, ng Allah, ang ginagawa ng kanyang mga nilikha dito sa mundo, at ang mangyayari sa kabilang buhay. At ang Diyos ay hindi natutulog katulad natin, na nauuhaw. Siya ay walang hugis o anyo. Hindi siya katulad sa kanyang mga nilikha. Ang Diyos ay hindi nagkaanak, hindi ipinanganak. Hindi siya katulad sa kanyang mga nilikha. Ang Diyos ay hindi nangangailangan sa atin, ang Allah. Tayo ay nangangailangan sa Diyos. Sapagkat siya ay ang kataas-taasan, ang dakila. Ang sukdol sa kapangyarihan, tigib ng karunungan. Yan po ang Diyos ni Jesus. Diyos ni Birhen Maria. Diyos ng mga propeta. Kung tawagin sa salitang Arabic sa original, Allah. Yan po ang tagapaglikha. Kaya hindi siya pwedeng tawagin Ama. Sapagkat ang Ama ay yung asawa ni nanay. Ang asawa ng nanay ko. Naging ama siya nung siya ay nag-asawa. At nung siya ay nagkaroon ng asawa, nabuntis yung kanyang asawa, naging ama na siya. Kaya tinawag siyang ama. Pwede bang tawagin ang tatay na ama kung walang asawa? At pwede bang tawagin ang nanay o siya ay nanay o tatay kung wala silang anak? So ang ama, yung mayroon siyang mga anak, katulad sa kanyang mga nilikha. Pero ang tagapaglikha, siya ay hindi kawangis o katulad sa kanyang nilikha. Siya ang Allah. Ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, bakit marami tayong mga sikta, relihiyon, denominasyon na naririnig? Sapagkat mula nung ako yung gumising, mayroon akong relihiyong na mga nalaman at pinasok. Pero, nagkaroon ako ng relihiyon nung dinala ako ng aking magulang. Halimbawa, Katoliko, Iglesia Romana, Iglesia Baptist. Kung ang nanay mo ay ganyan, ang anak niya ay dadalhin sa ibang relihiyon. Ang tanong ko, bago ka binyagan, bago ka dalhin sa ibang relihiyon, anong relihiyon tayo? Tinatawag tayong Moro. Ibig sabihin ng Moro, siya ay mananampalatayang Muslim. Ang tao, bago siya likhain, mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, mayroon ng relihiyong binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan nyo sa original na Arabic na salita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ibig sabihin, ang mga relihiyon ng ating mga nakikita, naririnig ngayon, maliban sa Islam, yan ay man-made, gawa-gawa lamang ng tao. Budismo sa pangalan ni Buddha, Kristyanismo sa pangalan ni Jesucristo, Rizalista sa pangalan ni Jose Rizal. Pero sinong propeta, sahaba, mga disipulo ang nagsabi na gumawa tayo ng relihiyong maliban sa Islam? Hindi ito gagawin ng mga propeta. Sapagkat sinabi ng maluwalhating banal na Quran, sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, pakinggan nyo. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْكَافِرِينَ. Whosoever desire, seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him. And thereafter, he will be one of the losers. Sino man ang gumawa, magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Magiging talunan sila, yung gumawa ng iba't ibang sikta relihiyon. Sapagkat, kung ako, ikaw, tayong apat, gagawa ng relihiyon ngayon, o paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Di ba? Kung gagawa tayo ng relihiyon ngayon, paano maliligtas ang mga nauna sa atin?
Yung mga ibang reliyon, yan ay man-made, gawa-gawa lamang ng tao. Ang totoong relihiyon na binigay ng Diyos na aprobado at pepektong relihiyon ay Islam. Ang pinakaunang tao na si Adan at si Eva at lahat ng mga propeta, ang relihiyon nila ay Islam. Ang ibig sabihin ng Islam, hinango sa salitang salam, na ang ibig sabihin ay kapayapaan, peace, total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah. Yan ang ibig sabihin ng Islam. Yan ang relihiyon ng mga propeta. Relihiyon ni Jesus, Birhen Maria. Kaya nga nakakatuwa ang Pilipinas. Bago dumating ang mga Espanyol, Amerikano, Hapon, noong March 1521 sa Pilipinas, sinalubong sila ni Dato' Lapu-Lapu. Si Dato' Lapu-Lapu, sinalubong ang mga mananakop, si Magellan. Pinahintulot tinakda ng Diyos na mapatay si Magellan. Si Magellan, mayroon silang ibang relihiyong na dala. Opo. At ang dala nila, ibang relihiyong maliban sa Islam. At ang kanilang mga dalang armas, kanyon, espada, tabak, ang kanilang mga dala. At ibang relihiyon. Pinahintulot ng Diyos na siya ay mapatay at ipinagtanggol ng mananampalatayang Muslim ni Dato' Lapu-Lapu. Si Dato' Lapu-Lapu, Raha Sulaiman, Raha Humabon, Dato' Puti, Dato' Lapu-Lapu, ay sila yung mga mananampalatayang Muslim na ang tawag nila sa Diyos ay Allah. At ang Panginoon at ang kanilang relihiyong Islam. At ang kanilang kinikilalang Diyos ay Allah. So, wala pa pala ang mga Espanyol, Muslim na ang ating mga ninuno, Islam na ang relihiyon ng Pilipinas. Purihin ang Panginoon. Kaya ako'y natutuwa kan sister, kay doktora, na ang kanyang pananalangin ay direkta sa tagapaglikha. Sapagkat mismo ang Biblia ay nagsabi, 1 John 1:9, if we confess our sins to God, Allah, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung iyong ipapahayag ang iyong mga kasalanan sa nag-iisang tagapaglikha, kaya ikaw ay kanyang patatawarin at ikaw ay lilinisin ang iyong kasalanan. Sindami man ang mula sa dagat, mula dito sa lupa hanggang alapaap ang inyong kasalanan. Kung ikukumpisan natin ang ating mga kasalanan sa tunay at nag-iisang tagapaglikha na nag-iisang Diyos ni Birhen Maria ni Jesus, ang Allah, patatawarin tayo ng ating mga kasalanan. Sapagkat siya ang nakakaalam sa ating mga nasa ating mga puso't isipan. Nothing in our creation is hidden from Allah's sight. Everything is uncovered. Siya ang sukol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan, ang nagbigay buhay sa atin, ang babawi ng buhay. Siya ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Kaya, bago tayo maghiwa-hiwalay, nais kong tayong lahat ay patuloy na magkaroon ng kapanatagan, kapayapaan, at kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Anong gagawin natin para makamtan natin ang assurance of salvation? Kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Napakagaan, napakasimple. Sabihin lang natin mula sa kaibuturan ng ating puso, ang la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Muhammad, Rasulullah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Lahat ng mga propeta mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at si Propeta Muhammad, sila lahat ay dapat igalang irespeto. Kilala natin sila ay mga sugo, mga mensahero. Kaya kilalanin natin na si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Diyos. Sila ay mga nagpapahayag na la ilaha illallah, iisa lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba, la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Yan po ang binibigas ng mga propeta ni Jesus ni Birhen Maria. Bago dumating sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay, binibigas nila mula sa kaibuturan ng kanilang puso ang la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kaya aalalayan ko kayo. Bibigkasin nyo ito mula sa kaibuturan ng ating mga puso at iisa ang Diyos. Hindi dalawa, hindi tatlo. Singular. Ayon sa Biblia, sa 1 Timothy 2:5, for there is only one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Iisa lamang ang tagapaglikha. Hindi dalawa o tatlo. At si Jesus bilang tao ay tagapamagitan siya. Ibig sabihin ng tagapamagitan, siya ang mga propeta, lahat yung tagapamagitan. Nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hindi sila pwedeng sambahin, sapagkat ang dapat pag-ukulan ng pagsamba, yung lumikha sa mga propeta, yung lumikha ng mga disipulo, yung lumikha ng kalangitan at kalupaan. Siya po ang dapat natin pag-ukulan ng pagsamba. Kaya sabihin natin ito, ang la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ganyan po ang kanang kamay. Sabay-sabay tayo. Sabihin ninyo, ashhadu. 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 An la Allah. ilaha Ilaha. illa Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu Wa ashhadu. anna
Anna, Muhammad, Muhammad, Rasul, Rasul, Allah. Allah. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala at naniniwala na walang ibang Diyos na walang ibang na Diyos dapat sambahin na dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala at naniniwala na si Propeta na si Propeta Muhammad Muhammad ay huling ay sugo huling sugo ng Allah. ng Allah. Allahu Akbar. Ngayon, tayo na ay magkakapatid sa pananampalataya. Kapatid na natin si Birhen Maria, si Jesu Kristo, lahat ng mga propeta, magkakapatid tayo sa pananampalatayang Islam. At tayo ay magiging panauhin sa pinakamagandang puknahantungan, ang paraiso, ang Jannah, ang paradise. Sa salitang Arabic ay Jannah. Yan po ay paraiso, paradise. Magiging panauhin tayo sa pinakamagandang pook na hantungan na wala ng kamatayan, wala ng pagtanda, wala ng pagkakasakit. Mamumuhay tayo ng masagana doon. Ang makababaihan doon ay sila ay malaya sa karumihan, busilak sa kagandahan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sabihin nyo, wa alaikumussalam. Wa alaikum salam. Yan. Ibig sabihin, ang kapayapaan ng Diyos ng Allah ay sumaiyo. At sinabi mo naman sa akin, ganun din naman ang kapayapaan pagpapala ng Diyos ng Allah ay sumaiyo. Yan po ang pagbabatian ng mga mananampalataya dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Yan po sinasabi ni